Happy Sabat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya at mga taga-subaybay ng ating programa. Ano po? At tayo ay magsisimula na sa ating gagawing sharing o kwento na ipagpapatuloy natin. Kumusta na kayong lahat ngayon? At tayo ay sana ay makapakinig ng isang maganda na ipagpapatuloy natin nung nakaraang Miyerkules. Ewan ko po kung natatandaan nyo na ang ating napakinggan ay, ang ating senior ay yung tungkol kay David. Ano po? Yung papaano siya pinili ng Diyos. Bago po tayo magpasimula ay hinihilingan ko po kayo na tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa inyong pagkakatiwala muli sa amin sa buong sanlinggo na kami po ay inyong iningatan, biniyayaan, pinagpala. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa at aming mga pagkukulang. Ama, sana po sa gabing ito ng aming sharing at pag-aaral ay pakigabayan po sana kami. Pakikilos nawa po ninyo ang mga puso ng mga aming mga taga-subaybay, ang aming mga taga-panood upang maunawaan po nila ng lubos ang aming pinag-uusapan at ito'y maging inspirasyon sa kanilang buhay Kristiyano. Pagpalain po nawa sila, Ama, gayon din po ako, at pakikilos ng banal na Espiritu ang aming mga pag-iisip at puso. At muli ay humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan na nagawa. Ang pagpapatabay nawa ng inyong banal na Espiritu ay sumaamin at ang inyong banal na anghel ay kasamahan kami. At ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay mga kapatid, tayo po ay magsisimula na sa ating pagpupulong. Tayo ay magsisimula na po. May announcement lamang po ako na baka bukas ng araw, bukas ng alas 11 ay wala na po tayo. Babaguhin na po natin ang oras natin. Gagawin na po natin to sa ganap na alas 7 rin ng gabi sapagkat marami po ang nagre-request na sila ay hindi makapanood ng ating live kapag umaga ng Sabado dahil karamihan po, lalo na sa mga Adventist ay nasa simbahan. At yung iba naman po, yung mga non-Adventist ay nagsisipasok sa mga trabaho. Yung iba ay nasa gawain pa. Kaya tayo po ay mag-a-adjust ng oras na ito ay gagawin natin sa alas 7 ng gabi. Ano po? At pagpapatuloy natin ang ating ministry upang tayong lahat ay makinabang. Bago po natin pasimula ng ating tatalakayin ay hahandugan muna tayo ng tanging bilang buhat sa ating kapatid. Whatever comes my way, you'll be with me.
Okay, maraming salamat dun sa umawit. Yan po ay si Sister Jennifer Policarpio. Yan po ay aking kumari. Ano po? Kung mapapansin nyo na medyo maingay ang background, ito po ay fellowship sa loob ng simbahan. Marami pong tao niyan. Kaya medyo maingay. Yan po ay nangyari pa noong bago mag-pandemic. Ngayon po ay magpapatuloy na tayo sa ating pag-uusapan. Natatandaan nyo ba kung ano ang ating napag-aralan nung nakaraan? Ito po yung tungkol sa pagpili ng Diyos sa susunod na hari ng Israel. Dahil ang hari ay hindi niya na nagugustuhan ng mga pinaggagawa. Ano po? Hindi na gusto ng Diyos ang pinagagawa. Ngayon, ang ating pong tutuklasin ay makikita natin sa aklat ng Una Samuel. Nung nakaraan po ay Unang Samuel 16. Ngayon po ay 1 Samuel 17. So ito po ay yung sumunod na chapter. At sana ay mapakinggan natin mabuti. Ano po? Okay. Basahin natin. Itinapon ng mga Pilisteo ang mga sundalo nila sa Soko na sakop ng Juda para makipagdigma. Nagkampo sila sa Ephes, Damim sa gitna ng Soko at Azeka. Itinapon din ni Saul ang mga Israelita. At nagkampo sila malapit sa lambak ng Elah. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Pilisteo. So may labanan po talaga ang Israel at ang Palestine nung araw pa. Biro niyo po, ito ay panahon pa ng lumang tipan. Ang mga Pilisteo ay nasa isang burol at ang mga Israelita naman ay nasa kabilang burol. So ang nangyayari po ay burol at burol. Doon po sila nag-aabangan. Nasa gitna nila ang lambak. Ito po lambak, ito ay parang isang bangin. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigma na taga-Gat. Ito po, marami nang nagkakaroon ng idea. Miskinan Adventist ay alam po ang istoryang ito. May idea na kayo. So, tayo po ay hihimayin natin ang istoryang ito. Ang pangalan ay si Goliath. Kita nyo, kilala nyo na ano? Lumabas siya sa kampo ng mga Pilisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. Matapang talaga. Hindi siya natatakot sa mga Israelita. Tignan nyo ang kanyang taas. May 9 na talampakan ang kanyang taas. Kita nyo, napakatangkad pala nitong si Goliath. Biro 9-footer. Kung ito'y basketball coach, hindi na ito tatalon pagka mag-shoot ng bola sa ring. Tanso ang helmet. Kita nyo, may helmet siya. Ano po, hindi siya nagmumotor. Pero ito po ay helmet ng pandigma. At tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib. So meron siyang vest. Ano po? Kung makikita nyo dyan sa inyong mga screen, ayan po ang kanyang vest. Para ito po hindi tabla ng sibat, ng taga, o ng pana. Ano po? Meron siyang vest. Kung dito sa atin ay wala na yan. Ang tawag naman sa atin ay bullet vest o bulletproof vest. Ngayon ang tawag dyan. Ano po? Sa dibdib ay tumitimbang ng 60 kilo. Napakabigat pala ng kanyang mga dinadala. 60 kilo, mahigit sa sakong bigas. Tansurin ang nakabalot sa kanyang binti at hita. Meron pa pala dito. At may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Napakabigat ang daladala nito, palibasa malaking tao. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito ay tumitimbang ng 7 kilo. Dulo pa lang ho ng sibat 7 kilo. Kita nyo, napakabigat talaga. Kung pangkaraniwang tao ay hindi na kayang bitbitin yan. Okay, diretso natin. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. So meron siyang alalay. Meron siyang PA o personal alalay o personal assistant. Kung tawagin, ano po? Yung kalasag. Siguradong maliit na tao to, hihingalin to sa pagbitbit ng kalasag. Himinto si Goliath at sumigaw sumigaw sa mga Israelita. Ang sabi niya ay, kailangan nyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Iniinsulta niya po yung mga taga-Israel, ang mga Israelitang sundalo.
Ako ang Pilisteo at kayo ang mga utusan ni Saul, mga sip-sip kayo. Yun ang ibig niya sabihin. Ano po? Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo, lalaban sa akin. Eh, sino ba maglalakas ng loob lumabang kay Goliath ng 9-footer? Napakalaking tao. 9-footer pero ang katawan niya ay proportion. Hindi 9-footer pero tinting o matangkad. Sabihin talagang asin higante. Kung mapapatayin niyo ako, magpapakaalipin kami sa inyo. Yun po ang deal. Ano po? Pero kung mapapatay ko siya, yung maglalakas loob na lumaban kay Goliath, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ano? Kita nyo ang deal, napakaganda, no? Kung matalo si Goliath, magpapaalipin ang buong Pilisteo sa Israel. Pero kung Israel ang matalo ni Goliath ang kalalaban sa kanya, ang sabi ay magpapaalipin ang mga Israelita sa mga Pilisteo. Diretso natin ang basa. Medyo mahaba-habaw kasi ito. Ngayon, hinahamon ko kayo, ang sigaw ni Goliath. Papuntahin nyo rito ang makikipaglaban sa akin. Talagang naghahanap siya ng kalaban, nagmamatapang kasi alam niyang malaki siya. Alam niyang yung kalaban niya maliliit, kayang-kaya niya, baka bit-bitin niya lang sa kwelyo, kayang-kaya niya ipagwasi-wasan. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Sino ba naman ang hindi natakot sa napakalaking tao, itong 9-footer na to? Ang lalaki ng muscle, ang lalaki ng katawan at ang mga bintit praso. Puno pa ng shield ang kanyang ulo, ang kanyang dibdib, ang hita at binti, ang sabi diyan. Matatakot talaga. Ngayon, sabi sa 12, may anak si Jesse. Si Jesse po ito ay tatay ng mga binatang ito na nagngangalang David. Yun po si Jesse ay tatay ni David. Ano po? Tulad ko, akong ginagamit ko sa aking account sa Jesse. Si Jesse ay taga Bethlehem. Kung inyong marerecall, ano po? Mag-recall lang tayo. Ang Bethlehem po ay diyan ipinanganak si Jesus Christ. Pero matagal pa. Matagal na panahon pa bago siya ay ipanganak. Diretso natin. Na mula sa lahi ni Ephraim, sa lupain ng Juda, matanda na si Jesse ng mga panahong yun. May 8 siyang anak na lalaki. Napakarami palang anak nitong tao na to, si Jesse. Ang 3 nakatatanda ay sumama kay Saul sa digmaan. Ang panganay ay si Eliab. Ito po yung anak na panganay ni Jesse. Ang sumunod ay si Aminadab. At si Shama naman ang pangatlo. Okay, siguro ito yung 3 matatanda. Kaya sila ay sumasama sa pakikidigma. Ano po? Diretso natin. Si David ang bunso sa magkakapatid. Habang kasama ni Saul sa digmaan, ang 3, si David ay nagpapabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Ayun, ang trabaho ni David ay awitan si Saul. Siguro awitan ng lalabay, gano'n. Ano po? At siya ay nagpapastol din ng tupa. So masipag na bata itong si David. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Araw at gabi talagang naghahanap ng away itong si Goliath. Alam niya kasing walang lalaban sa kanya. Siguro yung hari ng Palestine ay proud na proud sa kanya. Dahil walang lumalaban. Pero itong mga Israelita ay magaling sa bakbakan ito. Pero hindi sila makalaban dahil nga ang kalaban nila ay higante. Welcome muna kay Brother Arnel Agara. Bro, welcome. Nung Miyerkules ay hinahanap-hanap kita, wala ka. At siguro busy ka sa pag-aasikaso ng iyong FA license. Okay, diretso natin. Isang araw, sinabi ni Jesse kay David, anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. So itong tatay ni David ay pinadadala ng pagkain itong mga kapatid na nasa labanan, sa digmaan. Dalhin mo rin itong 10 pirasong keso na
sa puno ng hukbo. Kumustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. Yung mga kapatid niya ay nandoon sa gera. Nag-aabangan yung mga Israelita at Pilistindalong Palestines na hindi makalapit ang mga Israelita dahil nga nandun yung huganting. Okay bro, welcome at salamat at nandito ka na. Ang pinag-uusapan natin ay yung higanting si Gulayat. Hindi sila makaporma kay Gulayat. So, at pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila. So nag-aalala yung tatay. Siyempre, yung tatlong anak niya ay nasa gera. Ay nag-aalala siya. So pinadala niya ng pagkain, inutusan yung bunsong anak. At pagbalik mo sa akin sabi niya ay balitaan mo ko ng magandang balita. Naroon sila ngayon sa lambak ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita. Ayan. Nung araw po talaga, ang hari ay nakikisama sa digmaan. Hindi katulad ngayon, utos lang ang mga presidente, pero sumasama sa digmaan dahil ang mga hari ay magagaling sa eskremahan o sa espadahan. Diretso natin ang basa. Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang, ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya doon sa kanyang mga kuya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis ayon sa iniutos ni Jesse. Ang ginawa po ni David ay yung kanyang mga alagang tupa ay kanyang ipinagbilin doon sa kasama niyang tagapangalaga o pastol at siya ay aalis. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Marahil ay tatanggapin na nila yung hamon ni Gulayat. Ano po? Alam niyo naman mga Israelita ay umaasa sila na sila ipapatnubayan ng Diyos sapagkat sila ang bayan ng Diyos. Siguro sabi niya, bahala na, nasa atin ng blessings ng Diyos, kaya lalaban tayo. Maya-maya, magkaharap na ang mga Israelita at mga Pilisteo na handa ng maglaban. Uy, lalaban talaga. At ang sumunod dito ay iniwan ni David ang mga dala-dala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo. Meron taga-asikaso ng pagkain. At tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinumusta ang mga kapatid niya. Habang kinakausap niya sila, lumabas si Gulayat. Lumabas na naman tong higante na to. Ang mahusay naman dirigba na tagagat at pumunta sa unahan ng mga Pilisteo at hinamon na naman ang mga Israelita. Pero nadinig ito ni David. Naghahamon. Kung sino ang matapang sa inyo, ganun ang hamon. Labanan niyo ako. Sino dyan ang magaling na lalaki? Labanan niyo ako. Yun niya, ang deal ay, pag natalo nyo kami, magiging alipin nyo kami. At pag natalo ko kayo, ay magiging alipin namin kayo. Ganyan ang deal. Ano po? Nang makita ng mga Israelita si Gulayat, nagtakbuhan sila sa sobrang takot. Sino ba naman talaga ang hindi matatakot sa 9-footer? 9-footer na higanting ito. At ang tabak ay talagang napakabigat na isang tagalang siguro sa isang taong maliit ay hati ito. Nag-usap-usap sila. Ang sabi ay, nakita ba ninyo ang lalaking iyon na sumusugod para hamunin ang Israel? Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sino makakapatay sa kanya. Ang tinutukoy po ritong hari ay si Haring Saul. Hindi lang iyan, ibibigay pa niya rito para maging asawa ang isa sa mga anak niyang babae ang gaganda ng mga anak ni Haring Saul. Biro nyo, kung kayo ay may time, i-research nyo sa Google, Israelites ladies. Titignan nyo ang gaganda ng mga Israelita. Biro nyo, ibibigay ang isang prinsesa kung sino man ang makakapatay sa higanting ito. At ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis sa Israel. Napakaganda ng dila na po. Ganda, no? Diretso natin. Nagtanong si David sa mga taong nakatayo. Malapit sa kanya. Sino ba ang Pilisteyong iyan na hindi nakakakilala ng Diyos
sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos. Kaya matatapang din ang mga Israelita. Dahil alam nila na pinapatnubayan sila ng Diyos. Ano? Kaya kino-question ni David na sino ba yung mayabang na yan? Sino ba yung naghahamon na yan na hindi na kinikilala ang tunay na Diyos na hinahamon niya sa mga sundalo ng Diyos, ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong ito makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? Yun tinatanong ni David. At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, iyon ang gantimpala sa makakapatay kay Goliath. Yun nga. Anong gantimpala? Ulitin nga natin. Napakaganda ng gantimpala ng reward. Ayan ang gantimpala. Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sino makakapatay sa kanya. Kita niyo yung gantimpala. Hindi lang yan, ibibigay pa niya para rito para maging asawa ang isa sa mga anak niyang babae. At ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis sa Israel. Napakaganda. Ano po? Isa sa pinakamabigat ng panahon na yun ay magbayad ng buwis sa Israel. Okay. Diretso natin ang basa. Malapit na po tayo matapos. At narinig ito ni Eliab. Ito'y kuya ni David. Ano po? Ang nakatatandang kapatid ni David na nakikipag-usap si David sa mga tao. Nagalit siya sa kanyang kapatid. Sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Marahil ay nag-concern din siya dahil bunso nila yun. Sino ang pinagbantay mo sa iilantupa natin doon sa ilang? Nag-aalala din yung kuya. Akala mo ba kung sino ka? Alam ko kung gaano ka kayabang. Nayayabangan sila ro sa bunso. Pumunta ka lang doon dito para manood ng labanan. Yun ang iniisip ng kuya niya. Sinabi ni David, ano ba ang ginagawa ko? Nagtatanong lang ako. Nakatwiran yung bunso. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba para linawin ang mga nalalaman niya kanina at ganun din ang sagot na natanggap niya. Okay. Nag-iusyoso na si David. Mukhang nag-iisip ng paraan ito si David. Kahuli-hulihan na po ito. Nakarating kay Saul ang sinabi ni David, kaya pinatawag niya ito. Ano kaya ang gagawin ni Haring Saul? Yung kuya ni David ay nayabangan sa kanya. Nayabangan po kasi nga ay tanong ng tanong, ano ang gantimpala, ano ang gagawin ng hari, at mukhang gustong sumugod. Nakarating sa hari yung mga pinaggagawa ni David. So, ipinatawag siya ni Haring Saul. Ano kaya ang gagawin ni Haring Saul sa kanya? Siya ba'y kakastiguhin? Siya ba'y papaalisin? Ano? Sapagkat si David puro na batang-bata, sinasabi sa inyo, teenager lang. Hindi pwedeng isabak sa labanan. Kaya ano ba ang gagawin ni Haring Saul sa kanya? Bukas po ng 7:00, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap na napakagandang ito. Ano po? At sana ay huwag kayong mawawala. 7:00 po ng gabi bukas. Ito pong mga oras natin na ina-adjust natin, supposed to be, ay 11:00. Ano po? Pero nga, yun nga, sabi ko sa inyo, maraming nakikiusap na gawin na sa gabi sapagkat sa araw ay hindi sila makapanood. Kaya bukas ng gabi po ay tutuloy natin ang continuation ng usapang ito. So, to be continued po ito. Bukas, to be continued na po. At huwag kayong mawala. Last chapter po ito ng labanan ng Israelita at Palestino at ano ang gagawin kay David. So, sa pagtatapos po tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa isang istorya na kapanapanabik para po kami nanonood ng isang pelikula na nakakasabik kung ano ang mangyayari. Marami po sa amin ang alam na itong istorya na to, pero iba po ang nare-review. Salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Salamat po sa mga istoryang ito na aming nagiging inspirasyon. Pagpalain nawa po niyo muli ang mga taong nakapanood, nakapakinig, at nawa ang istoryang ito magamit po nila sa kanilang buhay Kristiyano. Pagpalain nawa po niyo sila, Ama, gayon din po kami na sana ay
muli ay kami magkatipon-tipon muli bukas ng gabi. Muli ay kami po ay bumabati sa inyo ng happy Sabbath diyan sa kaitasan sa langit. At nawa ang pagpapalat biyaya ay gabon niyo sa amin at ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, bukas po mga kapatid, ano po, bukas ng gabi. Okay, ganun po ang gagawin natin para lahat ay makapakinig, makapanood at pakishare lang po ito. Paki-follow na lang po ako sa Brother Jesse Crisologo. Paki-like lang po yung page. Brother Jesse Crisologo page. Ano po? At doon sa aking YouTube account na Jesse Crisologo na paki-subscribe na rin po. At lang masusundan din. At huwag pa kalimutan ng paki-share para tayo ay sumasama sa gawain. Ano po? Muli po ay happy Sabbath sa inyo at pagpalain nawa tayo ng buong